Start po tayo. Sayo po tayo na. Bukas po tayo sa Hymnal 179. Leaning on the everlasting arms. Pangatlong double po. Ready? Sing. Papatuloy ng pakikinig sa inyong mga salita. Ang gagawin niyo po kami, natin niyo pong bawat isa sa amin, mga kapatid namin at mga attendees na nasa kanyang ng bahay. Yan ang pinapalalaman namin sa mga Jesus ninyo. Sabab po kami sa Hymnal 118 po, Victory in Jesus. Hymnal 118. Victory in Jesus, ready, sing. I heard the story of a Savior being from glory. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his glory, of his precious blood that told me, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory.
tayo lahat bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Basahin po natin ang sabay-sabay na lang dahil may bilang naman po. Basahin natin Matthew 9, 20 to 22. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa lahat ng biyaya, sa muli namin pagsamba sa inyo. Nawa, makasama namin kayo, Panginoon, maramdaman ng bawat isa, pagpresensya, at sa lahat ng sa Panginoon mga salita. Dahil ko lamang po na kailangan mataas at mahayag sa araw na ito sa aming pagputo, Panginoon. Pagkakayaan ng kahit sino at sa aming itaas ang kanyang sarili, Panginoon. Salamat nawa, Panginoon, at nawa ma-celebrate namin tunay ang kabutihan na sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po ang lahat. Aaralin natin ngayon ang kwento ng isang babae na kung saan humawak sa damit ng ating Panginoon. Sa kwento ito, pinakilala sa atin ng Matthew. Ang isang babae na kung saan walang pangalan. And yet, kahit wala siyang pangalan, paghabang buhay siya alalahanin ng lahat ng tao na kung saan nananampalataya sa ating Panginoon. Nandito siya ngayon sa isang kwento, kung titignan nyo, pinipilit niya mahawakan yung mga damit ng ating Panginoon. Sa dinami-dami ng mga tao, nandito ang isang babae nag-iisa. Nangangatog ang kanyang mga kamay, pinipilit abutin ang ating Panginoon. At ano yung kanyang kondisyon? She was bleeding for 12 years. Hindi isang araw, hindi 12 buwan, hindi 12 araw, kung hindi 12 taon. Inubos niya na yung lahat ng meron siya upang magpatingin at magpagaling sa mga doktor, and yet wala ang nakakapagpagaling sa kanya. Palala ng palala yung kanyang kalagayan, yung kanyang karamdaman. Dahil pinapakita sa atin ng babae ito ang imahe ng isang kaluluwa na hindi lamang may sakit physically ang kanyang katawan, pero pinapakita sa atin yung isang mas malalim na sakit ng ating mga kaluluwa, walang iba kung hindi ang kasalanan. Isang sakit na kung saan hindi kayang gamutin ng tao. Isang sakit na kung saan uubusin ang lahat ng meron ka. Isang sakit na kung saan magdadala sa iyo ng kahihiyan. At itong babae ito, in every way, ipinipinta niya ang imahe ng isang pakasalanang walang Kristo sa kanyang buhay. Itong babae ito, she was considered unclean. Marumi, impoverished, desperado, yung kanyang condition, nire-render siyang unfit. Unfit para saan? Unfit na pumasok sa loob ng templo, hindi siya nakakapanamba, walang lumalapit sa kanya dahil tinuturing siyang madumi. By Jewish standard, unworthy siya sa lahat ng pabor ng ating Panginoon. And yan itong babae ito. Nakita niya yung kanyang sarili na hopeless bilang isang tao. Hopeless na kung saan walang doktor at tao makakatulong sa kanya. Kaya lumapit siya sa ating Panginoon na nangangatog. Pero she was very hopeful na kapag hinawakan niya ang ating Panginoon, kaya siyang pagalingin ng ating Panginoon. Yung kwento nito ay pinapakita sa atin na walang lalim ng karumihan o kasalanan o kababuyan na hindi kaya abutin ng grasya at awa ng ating Panginoon. Tingnan nyo yung method na ginamit niya sa paglapit sa ating Panginoon. Hindi siya harap-harapang lumapit. Unang-una nahihiya siya sa ating Panginoon.
Natatakot siya dahil siya ay madumi. Hindi siya nagmamakahawa sa ating Panginoon. Hindi siya harap-harapang humarap sa ating Panginoon. But quietly, secretly, almost shamefully, unti-unti siyang lumapit. Inabot niya yung dulo ng roba ng ating Panginoon at ito ay kanyang hinawakan. At magmula doon, pinagaling siya ng ating Panginoon. At nawa, sa sermon natin sa hapon na ito, makita ng bawat isa ang kanyang sarili sa katauhan ng babae ito. Siguro hindi nagdurugo yung ating mga katawan katulad ng babae ito. Pero sigurado ako na yung ating mga kaluluwa patuloy na nagdudugo. Mga kaluluwa na kung saan nagdudugo ang kanyang konsensya. Na katulad ng babae nito, lumapit na sila sa mga tao, sa mga doktor. Nilapitan na nila ang relihiyon, moralidad, self-reform, pagbabago sa kanilang sarili, pero hindi pa rin gumagaling ang kanilang mga kaluluwa. They are getting worse and worse and worse. At maraming tao, katulad ng babae ito, they are unfit for worship. Pero ang tinuturo sa atin ng kwentong ito, isang hawak lang sa persona ng ating Panginoon. Ito ang nagpapagaling at nagliligtas sa lahat ng tao makasalanan. Unang punto. Tignan muna natin yung miserableng kondisyon nitong babae ito. Sabi dito, behold a woman. Pag sinabing behold, sinasabi sa ng writer, hindi mo ito pwedeng laktawan. Tignan mo ng maigi yung kondisyon ng taong to. Kinakailangan ng babae ito yung atensyon mo dahil meron kang matututunan sa babae ito. Sabi dito, which was diseased with an issue of blood 12 years. Yung unang punto pagdating sa miserable kondisyon ng babae ito, this is a prolonged affliction. Napakatagal ng kanyang pagdudusa. 12 taon. Mahigit 1 dekada na nagdurugo itong babaeng ito. Inuubos ng sakit niya yung kanyang lakas, yung kanyang emosyon, yung kanyang resources, yung kanyang pera, na sa bawat araw na siya ay gigising na mihina siya. At sa bawat gabi na siya ay matutulog, ramdam niya yung karumihan ng kanyang katawan. At hindi niya katulong ang oras. Hindi siya tinutulungan ng panahon. Yung haba ng panahon na lumilipas sa kanyang buhay, dinadagdagan lang yung sakit na kanyang mararamdaman. Time does not heal this woman. Time only multiplied yung sorrow na nararamdaman ng babae. At ano yung gusto kong makita ng bawat isa? This is a vivid portrait ng isang makasalanang kaluluwa. Ang isang makasalanan, hindi niya nag-i-improve sa kanyang pagtanda. Hindi niya katulong ang oras. Dahil habang tumatagal ang kanyang buhay, na hindi siya nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mas lumalala yung pagdurugo ng kanyang konsensya. Mas lumalala yung guilt, yung shame na kanyang nararamdaman. Kalaban niya ang oras. Ang isang taong makasalanan na hindi tumatanggap sa Panginoong Jesucristo sa bawat araw ng kanyang buhay, mas pinapatagal niya ang paghihirap ng kanyang kaluluwa at mas iniipon niya ang kasalanang sisingilin sa kanya ng Panginoon balang araw. Kung bakit natin itinuturo at itinutulak sa mga taong nakikinig that today is the day of salvation. Dahil habang pinagpapabukas nila yung kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon, mas palala ng palala ang kanilang kondisyon. Pangalawang punto sa miserable kondisyon ng babae ito. Sa account ni Mark, although hindi na pang dito sa account ni Matthew, sa account ni Mark, marami na siyang doktor na nilapitan. Inubos niya na yung lahat ng meron siya, hindi siya gumagaling. Nakakatakot yung sentensya ng sakit ng babae ito. Isipin nyo, hinahanap niya yung gamot sa mga tao na kung saan hindi siya kayang tulungan. Hinahanap niya sa mga doktor na kung saan lalo lang siyang pinagdugo, sinugatan, sinunog, pinainom ng kung ano-anong gamot.
Pero wala sa mga bagay na ito ang nakakapagtanggal ng kanyang sakit. And this is still a picture of the miserable condition ng isang taong makasalanan. Bakit? Tingnan nyo yung mga tao sa ating mundo. Hinahanap nila yung gamot sa kasalanan sa mga maling bagay. Hinahanap ng tao yung gamot sa kasalanan sa filosofiya. Pinupuno nila yung kanilang mga isipan ng ideya ng tao, pero yung puso nila empty pa din. Void pa din, wala pa rin laman. Hinahanap nila yung gamot sa kasalanan sa relihiyon. Mga external form, outward ceremony, prayer, tithing. Hindi ito yung mga nagliligtas. Hinahanap nila yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa moralidad. Binabago nilang pilit yung kanilang sarili. Nag-a-abstain sila sa kasalanan. Nagdo-donate sila. Umaattend sila ng iglesia. Ibinibigay nila yung lahat ng meron sila. And yet, hindi nito pinagagaling ang pagdurugok ng kanilang mga kaluluwa. Brethren, this is a dreadful condition. Ito ang itsura ng isang taong makasalanan. Ang ubuso nila, yung oras nila, yung energy nila, yung yaman nila, yung dignidad nila, yung kabutihan nila, and yet hindi ito magliligtas. Hindi ito magpapagaling. Paano na nakakaawa ang isang tao na inubos nila yung lahat ng pag-asa nila sa mga bagay na kung saan hindi sila dadalhin sa kalangitan. Pangatlong punto sa miserableng kondisyon ng babae ito. Yung pagdurugo niya sa kanyang puwerta for 12 years. According sa batas ni Moses, kapag ang babae nagkakaroon during this time, they were ceremonially unclean. Tinatrato sila ng society na madumi. Leviticus 15:25. Walang tao ang pwedeng humawak sa babaeng to. Walang tao ang pwedeng lumapit sa kanya. Hindi man lang siya makapasok ng templo. Hindi siya makapag-worship. Wala siyang fellowship sa kahit kaninong tao. For 12 years na bumuhay siya na parang isang patay. Sa kanilang batas, bawal ka humawak ng patay dahil sila ay marumig. Madudumihan ka. Ganon din yung babae ito. Parang siyang patay na hindi pwedeng hawakan. Bawal tignan, bawal lapitan, bawal hawakan. Sino pa kaya ang nagmamahal sa babaeng to? Kapatid, still, this is a picture of a sinner sa harap ng Panginoon. Sin defiles a man. Iba ang dumi na inihatid ng kasalanan sa kaluluwa ng isang tao. Pinuputol niya yung lahat ng communion, lahat ng fellowship ng isang tao sa ating Panginoon. It cuts you off from the divine family ng ating Panginoon. Pwede kang nandito sa loob ng iglesia. Pwede kang nakaupo at nakikinig, and yet nag-iisa ang iyong kaluluwa dahil wala sa iyo ang presensya ng ating Panginoon. Kapatid, you see yourself in this poor woman, then this message is for us. Second main point. Di ko lang gustong ipakita sa inyo yung miserableng kondisyon ng taong to. Pero gusto kong makita nyo yung klase ng pananampalataya na meron ng babaeng to. Sabi niya, for she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang siguro yung dulo ng roba ng ating Panginoon. Mapapagaling niya ako. No. Tingnan nyo na kung saan hindi niya ipinagsigawan yung pananampalataya niya. Ibinulong niya lang yan sa kanyang sarili. Pero umabot yung bulong niya sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Ang unang bagay na gusto kong makita nyo sa pananampalataya ng babae. Totoo, na yung condition niya desperado. Pero yung pananampalataya niya, determined na lumapit sa ating Panginoon. Her condition was desperate. Imagine 12 years nung tinitiis yung sakit.
Yung pandidiri sa iyo ng mga tao. Tandaan nyo na yung eksena dito, kagagaling lang ng Panginoon sa bahay ni Matthew. Pinapaligiran siya ng napakaraming tao. Kailangan makipagsiksikan ng babae nito habang nanghihina yung kanyang katawan. Siksikan para lamang maabot yung ating Panginoon. Sa kanyang kahinaan, napakalakas ng kanyang pananampalataya. Yung imagine yung eksena na nangangatog yung kamay ng babaeng to. Unang-una, hindi lang sa kanyang kahinaan, pero nangangamba siya, ano ang mangyayari kung hahawakan ng aking maruming kamay? Yung kabanalan ng ating Panginoon. Pero tingnan nyo, hindi niya ipinagsigawan sa Panginoon yung pananampalataya niya. Napakahina na ibinulong niya sa kanyang sarili. Ano yung punto ko? Saving faith is not always loud. Hindi yan laging ipinagsisigawan, pero isang sigurado ko, it may not be loud, but saving faith is a living faith. It may tremble. Manginginig yan sa takot, sa kahihiyan, sa pangangamba, pero lalapit at lalapit yan sa ating Panginoon. Ibubulong niya lang sa kanyang puso yung kanyang pananampalataya, pero yung bulong niya sobrang lakas na maririnig ng buong kalangitan. Makakarating yan sa ating Panginoong Jesucristo. At ito yung encouragement sa atin. You can go to Christ even in your brokenness. Isipin na ganito, mabuti ang Panginoon sa atin. Na sa iyong karumihan, tatanggapin ka ng ating Panginoon. Tandaan nyo that faith is not hindered by our weakness. Our faith is strengthened by our weakness. Ang malabang bagay na gusto mong makita nyo sa pananampalataya ng babaeng ito. This woman might be modest, but her faith is mighty. Wala siyang audience. Hindi siya humihingi ng mirakulo na tingnan siya ng lahat ng tao. Walang pangako sa kanya na pagagalingin siya ng Panginoon kung mahahawakan niya ang roba ng ating Panginoon. Tingnan niyo yung kababaang loob ng babaeng to. Sa kanyang karumihan, hindi niya ginustong mahawakan yung kamay ng Panginoon. Hindi niya ginusto na kung saan mayakap ang ating Panginoon. Ano lang yung gusto niya mahawakan, yung dulo ng roba ng ating. Ini-expect niya, dito niya makukuha yung kagalingan at ito yung ibigay ng Panginoon sa kanya. Tignan niyo kung gaano nag-uumapaw yung kabanalan, kabutihan, pagpapatawad at kalakasan ng ating Panginoon sa kanyang pagkatao. Na hindi mo man lang kailangan hawakan ng kanyang katawan. Nag-overflow yung kanyang kagandahan sa kanyang damit. Tama mo ba yung kapangyarihan ng Panginoon? Na kayang magligtas ng kaluluwa ng dulo ng damit ng ating Panginoon. There is enough power sa pinakamaliit na contact mo sa person ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin, I do not even have to grasp all of Him to be saved. Sapat yung dulo ng kanyang ropa para iligtas ako. Tingnan nyo, yung pananampalataya, makapangyarihan na ito. Bakit makapangyarihan yung kanyang pananampalataya? Actually, hindi pananampalataya niya yung makapangyarihan. Pero yung Diyos na kanyang pinanampalatayaan. English na lang, hirap, tongue twister. It is not our faith that's mighty, but the object of our faith, the Lord Jesus Christ. Kapatid, alam mo yung sinatawag natin sola fide? By faith alone yung kaligtasan. I want you to understand it is not faith that saves. It is not the great faith that saves. It is the faith in a great Savior. Sola fide is not enough. Kaya tayo merong solus Christus. Based on the Bible alone, sola scriptura. We are saved
Through faith alone, sola fide, by grace alone, sola gratia in Christ alone, solus Christus, for the glory of God alone, soli Deo Gloria. Ano yung punto? Kapangyarihan yung kanyang pananampalataya dahil makapangyarihan yung Diyos na kung saan object ng kanyang pananampalataya. Pangatlong bagay na gusto kong makita nyo sa pananampalataya ng babaeng to, it is a faith that acts upon Christ. Ano yung punto ko? Maraming tao naniniwala. Kapag naniwala sila patungkol sa katotohanan ng persona ng Panginoon, yun na yung pananampalataya. Itong babae ko, hindi lang siya naniwala. She acted upon her belief. Kumilos siya according sa kanyang pananampalataya. Niyakap niya yung persona ng Panginoon. Tinulak siya ng pananampalataya niya na igalaw yung kanyang mga paa. I-extend yung kanyang kamay na nangangato at hawakan yung roba ng ating Panginoon. Now, ano yung punto ko? Faith is not content with doctrines. Faith is not content about knowledge. Faith is not content with ideas. Yung totoong pananampalataya, hindi yan makukontento na alam mo lang yung mga doktrina. Makukontento yan kapag nahawakan mo sa buhay mo yung persona ng ating Panginoong Jesucristo. Believing that the Lord Jesus Christ is real is different from embracing the whole person ng ating Panginoon. There are many who believe that Christ is able to save. Pero wala sa kanila ang lumapit sa kanyang persona. Many know the doctrines of grace, the doctrines of salvation, but none of them are saved. They admire the beautiful robe ng ating Panginoon, pero wala sa kanila ang humawak sa kanyang roba. Imagine. Take note. Hinawakan niyang damit, yung damit ng Panginoon. Hindi kay Pedro, hindi kay John, hindi kay Matthew. Alam ng babaeng to that Christ is the only source of healing sa kanyang buhay. And what a rebuke sa atin. Sa mga tao na kung saan tumatakbo, sa mga santo, sa mga pare, sa mga pastor, sa mga apostol, sa mga reverend, sa mga relic, sa mga ritual, sa mga vision, sa mga churches, sa mga grupo. These things don't save. Let your faith push you to touch the garments of Christ. Thirdly, hindi lang natin titignan yung miserable kondisyon ng babae so, yung lakas ng kanyang pananampalataya. Pero titignan natin yung divine response ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoon Jesucristo. Ano yung punto ng gospel na ito? A sinner touches Christ in faith. At ang ibabalik sa kanya ng Panginoon, grace and mercy. Sabi mo itong babae ito, hindi naman niya goal. Franco. Hindi niya goal na ma-recognize ng ating Panginoon. Actually, hiyang-hiya nga siya sa ating Panginoon, kaya nangangatog yung kanyang kamay. Alam niya, marumi siya. She's of no recognition. Pero yung Panginoon, hindi lang kagalingan ng ibigay sa kanya. Tumigil ang Panginoon at tinanong, sino yung babaeng humawa sa akin? Ibig bang sabihin, hindi alam ng Panginoon mo. Pero ang pinapakita dito ng Panginoon, grace is not content with just healing our souls. Ang goal ng Panginoon, kilalanin ka. Magkaroon ng relasyon sa'yo. Magkaroon kayo ng fellowship at communion. Hindi lang ipinakita ng Panginoon sa babae ito kapangyarihan ng magligtas at magpagaling. Pero ang puso niya na mas makilala siya ng babaeng umawa sa kanya. Unang punto sa response ng ating Panginoon.
Christ is a Savior who notices the needy. Sa ibang account, sabi ng Panginoon, sino yung humawak sa akin? Tataka yung mga disipulo. Dahil ang dami-daming tao doon sa lugar. Tandaan nyo, hindi lang yung babaeng yun yung madidikit sa ating Panginoon. Dahil siksikan doon, maraming tao ang didikit ang balat at kamay at braso nila sa ating Panginoon. Tataka ngayon yung mga disipulo, sino Panginoon? Ang daming tao rito. Pero ang punto ng ating Panginoon, there is a touch, but there is the touch. Ano yung punto? Maraming tao ang dumikit sa ating Panginoon, ang tumawag sa ating Panginoon, pero iisang tao lang nakatanggap ng kanyang grasya sa pagkakataon ito. Ano yung punto? Sa dinami-dami ng tao, Christ turned to one needy sinner. Ang sarap isipin yung pag-individualize ng Panginoon ng kaligtasan. Unawa mo ba na sa dinami-dami ng tao dito, hindi ka nawawala? Na dahil pinili ka at hinirang ka ng ating Panginoon na sa dinami-dami ng tao nasa iyo ang mata ng shepherd. You are the lost sheep, pero hinanap ka ng ating Panginoon sa isang mundong puno ng kambing. Nakikita ka niya. Alam niya yung hawak mo. Alam niya yung pangamba mo. Alam niya yung pagtawag mo. Alam niya yung pagluha mo. Alam niya yung pananampalataya mo. Na sa milyong-milyong taong nandito sa mundong ito, lumingon siya doon sa nag-iisa na niregaluhan niya ng isang matinong pananampalataya. Ikaw yun at ako. Pero hindi ito natapos ang ating Panginoon. Ano sabi niya? May narinig mo sa kanya, it was not condemnation. Ang unang bagay na lumabas sa kanyang bibig, ano yung salitang yun? Verse 22. Anong unang salita na lumabas sa bibig ng Panginoon? Daughter. Alam niyo, para sa atin, hindi malaking bagay na tawagin mo yung isang tao, anak, kumain ka na ba? Pero sa babae ito, napakalaking bagay na ito. She was no longer a bleeding woman na walang relasyon, that was cut off from society. She was now someone's daughter. Unawa niyo ba yung word of comfort ng ating Panginoon? The moment na sinasabi ng daughter, ano yung sinasabi dito ng Panginoon? The doctrine of adoption. Inaampun kita, ikaw na ngayon ay tagapagmana ng langit. Hindi pa siya kailanman nakausap ng Panginoon, and yet tinuturing siyang pamilya ng Panginoon. Our faith does not only bring healing to our souls, it brings a true relationship with us. Yung isang babae na isolated for 12 years, sinasabi ngayon ng ating Panginoon, you are now a daughter. Yung isang babae na kung saan nameless. Wala man lang pangalan sa account ni Matthew. Hindi man lang siya kilala. This nameless woman is now a daughter of the kingdom of heaven. Then came these words of comfort. Sabi niya, be of good comfort. Kung nangangatog ka man sa kahihiyan at sa takot, makinig ka. Iniligtas ka ng Panginoon at wala ka nang dapat pang tamba. What greater comfort ang matatanggap ng isang kaluluwa kung hindi ang makita siya ng Panginoon, lingunin siya ng Panginoon, kausapin siya ng Panginoon, at tanggapin siya bilang anak ng Panginoon. Pangatlong bagay na gusto kong makita niyo sa response ng ating Panginoon. There was a declaration ng kagalingan ng babae ko. Thy faith hath made thee whole. Ano hindi naman yung paghawak niya yung pagaling. Hindi yung garments. Hindi yung pag-iyak niya.
but it was her faith in Christ. Everyone wants to talk about saving faith. But it's not saving faith that is important. The object of saving faith in Christ. It's not our faith that saves. It's Christ. And here is the gospel sa essential. Not by works, not by rights, not by religion, not by strength, but by faith alone, in Christ alone, through grace alone, for the glory of God. Unawaan niyo ba? That faith do not save. Faith is just the conduit. It is Christ that saves. Sabi isipin, siguro nangangatog yung kamay ng bawat isa. Natatakot at nahihiya. At the moment that you grasp Christ, ang sasabihin niya sa'yo, your faith had made thee whole. Fourth main point, at pinakahuli. Instant, yung kagalingan ng babae. Sabi sa verse 22, and the woman was made whole from that hour. Immediately, yung kaligtasan. First subpoint, ano yung makikita nyo sa resulta? It is an immediate transformation. Walang delay, walang waiting period, hindi mabagal yung recovery niya, na tumigil yung pagdudugo, at unti-unti siyang lumakas. Hindi. In that very moment, Christ made this woman whole. Natuyot yung lawa ng kanyang paghihirap. Bumalik yung kanyang kalakasan. Natigil yung kanyang isolation. Nabuhay agad yung kanyang kaluluwa. In one moment, she was condemned. Sa isang instance, dineklara siyang malinis ng ating Panginoon. And this is the way of grace. This is salvation. Isang salita lang ng ating Panginoon na liligtas ang mga kaluluwa. Lumilinis ang kaluluwa. Hindi mo kailangan umakyat ng hagdanan ng kabutihan. Hindi mo kailangan umakyat ng hagdanan ng kagandahang gawa. Hindi mo kailangan dumaan sa valley ng penitensya. Salvation is never earned. It is given. It is freely bestowed. From that hour, lililinis ng Panginoon ang katauhan ng babaeng ito. This is the good news. Christ does not make you half whole. Hindi siya magsisimula ng gawa sa buhay mo na hindi niya tatapusin. In an instant, kaya kang linisin ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa, nung sinabi niya dito, whole, it was complete restoration. Buong-buong ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi niya lang nirestore yung kaluluwa ng babaeng to. Nirestore niya yung kanyang kalagayan sa loob ng society, yung kanyang status, yung kanyang peace. Yung babae na gumagapang sa kanyang karumihan, kaya niyang tumayo at sabihin na kung saan ako ngayon ay malinis na. Yung babae na nahihiya sa ating Panginoong lumapit, lalayo siya ngayon na isang anak ng ating Panginoon. Ano yung punto ko? Kagandahan ng kaligtasan. Christ not only forgives the sinner, Christ restores the soul. Ibinabalik niya yung ninakaw ng kasalanan. Dinadamitan niya tayo ng kabanalan. Inaampun niya tayo sa kanyang pamilya. You can now call yourselves the sons and the daughters of the Most High God. Justification is not partial. Buong ibinibigay sa iyo ng Panginoon at idinadamit sa iyo yung kabanalan ng kanyang roba. Ang huli. This is a picture of gospel salvation. Ito ko tatapusin. This is not her story. This is not the bleeding woman's story. It is the sinner's story. It is your story. It is my story.
if you will touch the garments of Christ today. What a Christ we preach. Isang Kristo na tumitigil at lumilingon para sa mga makasalanang nangangatog, nangangamba at naghahanap ng comfort sa kanyang person. And this is the gospel. That you don't climb your way to heaven. Christ stooped down for you para mahawakan mo yung dulo ng kanyang roba. Bilang pagkatapos. Kapatid, ano pa ba pwede natin sabihin sa ating Panginoon? Makita natin yung kalagayan ng babaeng ito at kung paano siya pinagaling ng ating Panginoon. Now, do not content yourself na nandun pa lang sa kalagitnaan ng crowd, nakikipagsiksikan, pero hindi mo pa hinahawakan yung persona ng ating Panginoon. Nakakatakot na kung saan dito ka sa loob ng iglesia pero hindi mo pa siya nahahawakan. Your closeness to this church, it will not save. Hanggat hindi mo niyayakap yung persona ng Panginoon, you are not saved. Nearness to religion, nearness doon sa religious crowd, it's not the same as being near to Christ. Church attendance is not faith. Ritual is not redemption. Religious habit is not healing. You must touch Christ. Matib, ano yung naglalayo sa'yo sa Panginoon? Sasabihin mo, Pastor, yung kasalanan mo. Kasalanan mo yung tanging dahilan kung bakit kailangan mong lumapit. Ay, naglalayo sa'yo sa Panginoon. Pastor, nahihiya ako. Siya rin yung babae din, puno ng kahihiyan. Pastor, I feel unworthy. Your unworthiness qualifies you for grace. Kapatid, hindi lalayo ang Panginoon dahil sa iyong kasalanan. This is the sole reason kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Tandaan nyo sa ulit preaching natin sa Matthew. The great physician do not receive the strong but the sick. Yung mga tao kayang aminin ang kanyang kahinaan, kasalanan at karumihan sa harap ng ating Panginoon. Kapatid, hindi mo kailangang hawakan ng kanyang ulo o ang kanyang kamay o ang kanyang puso. Sapat ang dulo ng kanyang roba. Huwag mong patagalin ang araw ng kaligtasan. Kung sasabihin natin, Pastor, lalapit na lang ako sa kanya if I feel more worthy about myself. When I feel stronger, when I am ready. Kapatid, hindi. Come just as you are. Dahil itong babaeng ito, hindi siya lumapit sa Panginoon nung magaling na siya. Lumapit siya nung madumi siya, nung nagdurugo siya, nung nahihiya siya, nung nangangatog siya. She came as she is. Dahil hindi mo kailangan i-prepare yung daan. Siya yung daan. Hindi mo kailangan linisin muna yung sarili mo. Siya yung buhay na tubig na maglilinis sa'yo. Hindi mo kailangan itayo muna yung sarili mo. Bumaba siya upang abutin ka. Ito, yung tunay, buhay at mapagmahal na Diyos. Katulad ng babaeng ito, break through the crowds. Break through the crowds of excuses, of fears, of doubt. Ilapit mo yung kaluluwa mo sa paanan ng ating Panginoon. Sasabihin niya sa iyo, Daughter, son, be of good comfort. Thy faith hath made thee. Panginoon, salamat po.
sa pag-aaral namin ng iyong salita. Sa mirakulo na ginawa niyo sa buhay ng babae. Sa isipin, Panginoon, that this nameless woman has left us a legacy. So, ang patunay na hindi namin kailangan gumawa ng pangalan sa mundo ito. Sapat ang kaligtasan na ibigay mo at pagbabago ng mga buhay namin bilang isang matinong legasiya, Panginoon, ng aming Iglesia. Patawad mo sa aming mga kasalanan. Kaawaan yung Panginoon ang lahat ng kaluluwang dinadala niyo sa Iglesia. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Siya lahat na lang sa amin. Para po sa uling awitin, tayo po tayo ng awitin. Pinduwi ka sa naman. When we are Ready, sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His words and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathways, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sound. When we all get to heaven, one day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of living glory, till the thoughts of life remain. When we all get to heaven, one day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, one day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Para po sa pagkatapos po pala namin na nilinggo po ang sinilor ko. Tapos ipot tayo sa parang. Ako pala, muli kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na nagtatanggap hila mo sa aming mga personal. Pangalahilanan, physical at pamilya. Higit pinagpapasalamat kami ang spiritual na bagay na kayo namin yung araw. Gawa ng magigan ng pagtanggap sa inyo ang aming panimba at pangkulit. Pasasalamat sa araw. Yung may God.
sa isang buong linggo paghahanda para sa susunod natin. Panambahan. Ganun din po ang mapanalangin namin ang tulong niyo sa aming DPBS. Kaya gawa ko muna sa mga gawain, ingatan ang bawat kabahagi ng inyong iglesia. Ito sa magdalangin, patawarin pa niya ng inyong mga alipin sa ngalan ng aming Panginoon